I am Pagkatapos nating itahi yung lace, i-fold na natin yung pinaka-bias side ng alampay. Measure ng 2.5 from the tip. Then i-fold natin yung 1 3/4. Tapos fold again. Then pin natin para mag-hold. Ipantay natin ang sukat tapos yung pagka-pin para hindi siya magtabingi. Tapos kunin natin yung center. Tapos lagyan ng markings para balance yung bawat side natin. From center going to each side, measure tayo 1/2 ng shoulder measurement tapos ipin natin temporarily. Tapos itahin natin siya para stable na yung kanyang fold. Unahin natin sa center para hindi siya magtabingi. Tapos yung sa may shoulder, magkabilang side. Kailangan tahian talaga yan para makuha din natin yung measurement para sa pocket ng acetate saka yung measurement sa acetate kung gaano siya kahaba. Pagkatapos nating matahian sa taas na part ng alampay, gawa na tayo ng pocket para sa acetate. Yung paggagawa natin sa pocket dapat bias din para hindi siya maging apektado dun sa hubog ng alampay. Ang ginagamit kong pocket sa acetate, makapal yan na crinoline para magdagdag din siya ng tayo sa alampay. Kunin yung alampay kung gusto nyo diretso na. Pwedeng doon ka na rin mag-markings para sa pocket ng alampay. Dito sa pagkagawa ko, kinat ko muna yung triangle tapos doon ko na siya hinuhubog dun sa mismo na sa alampay. Yung tip ng alampay, pocket, ay dapat naka-align lang siya sa last fold ng alampay or pwede ring mababa siya ng 1/2 inch. Pagkatapos kong nasukat yung hubog niya sa pocket, kinakat ko na lang yung mga excess na crinoline. Binofold ko siya kasabay sa hubog ng alampay. Tapos kinakat ko na lang yung extra, yung excess para hindi siya mag-bulk doon sa ilalim. Yung mga 1/2 inch na lang yung matira na para sa fold at sa tahi. Pagkatapos ma-fold, pin muna natin. Pwede rin diretso na sa pagtahi. Tinahi ko siya ng mga 1/8 lang yung distance mula sa pinaka-fold, sa pinaka-gilid para pulido siyang tingnan, manipis lang. Manipis kasi mas malinis siya tingnan sa outcome. Pagkatapos, isukat na natin yung acetate kung eksakto ba siya sa pocket kapag na-fold na, kung hindi ba siya lalagpas. Kung lalagpas yung acetate, bawasan na lang natin siya ng kunti. Pagkatapos nating masukat, tahin na natin yung mga stitches para mag-hold dun sa fold. From center, sukat tayo ng 1/2 sa sleeves, tapos dagdagan natin ng 2 inches. Markings natin yan at saka
fold na rin yan para mag-hold sa fold. Pagkatapos nating tahian, fold natin para makita natin kung balance ba ang bawat side. So, from center, meron tayong mga 3 stitches. Total stitches overall is 7 stitches. Kasali na yung center. Tapos, tingnan natin yung tahi kung matibay ba. Kung hindi, i-double na lang natin ang tahi para matibay talaga siya. Karaniwan kasing mga thread ngayon, marupok na, hindi na katulad noon na matibay. Pagkatapos ng stitches, attach na tayo ng magic tape. Ang lock doon sa acetate. Tapos yung sa yung sa plus 2 natin, lagyan ko rin ng magic tape para attach doon sa may sleeves. Para steady yung alampay, hindi siya magkalog-kalog kapag sinusuot na. Pagka-attach ng acetate, mula doon sa 2 inches paloob, hindi siya lalagpas sa 2 inches. Ganon din sa kabila. Sa lock ng acetate, yung kabilang side ng magic tape, doon siya sa fold. Tapos yung isang side naman, doon siya sa ibabaw sa may center ng pocket attach. Hindi kasali yung alampay sa pag-attach ng isang pares ng magic tape. Pagkatapos ng lock, pwede na natin ipasok yung acetate. Tapos attach na natin yung lock. Yan po, tapos na yung alampay. Handa na siya para sa turn na. Handa na siya i-attach doon sa body. Pagkatapos, yung sa kabilang side naman sa magic tape, attach natin doon sa shoulder. Bago natin itahi, kunin natin yung acetate sa may sleeve para hindi naman siya mahirap itahi. Yung sa pagka-attach ng magic tape, hindi sa center mismo siya attach. Bali, yung pinaka-center, tapos pababa siya sa may bandang harapan. Tapos doon natin siya itatahi. Subscribe for more tutorials.